Galit na po itong si Franz Castro, ang pinsan ni Uncle Castro, at target ngayon ng kanilang personal na pang-aatake ay walang iba kundi ang ating matapang, magaling, matalino, masipag na senador ay si Senator Bato de la Rosa. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, at ito po yung ating pag-uusapan. Tinawag na tamad at inconfident ng isang convicted na ngayon ay talunan na si Franz Castro, itong si Senator Bato de la Rosa. Mga kababayan, no? Senator Bato de la Rosa ay nagpapatupad ng batas at pilit na nililinis yung ating bansa laban sa makakaliwang grupo na baka nga lang kilala ni Franz Castro, mga adik sindikato na baka nga lang nakilala ni Franz Castro. Ngayon sasabihin niyang tamad at incompetent. Sino siya? At mga kababayan po natin, nagsalita na rin po ang kaalyado po ni Vice President Sara ay walang iba kundi si Senator na hindi mananalo pero senador ng bayan, si Attorney Lambino. At pinaliwanag, pinag-aralan sila, no? Nilecturean sila lahat, lalong-lalo na po itong mga anti-Duterte na tila ba magagaling. At ngayon mga kababayan natin, nagsilabasan din po, no? Yung mga matatalino ngayon na mga kongresista na tila ba eksperto po lahat at may kanya-kanyang interpretation. Ito po mga kababayan natin ha, bago natin puntahan itong si Attorney Lambino, dito muna tayo sa sinasabi ni Franz Castro. Sabi ni Franz Castro, wala ito sa batas, wala ito sa konstitusyon, yung pagdi-dismiss ng walang trial. Dalawa lang ang choice. Either i-acquit or i-convict. Tingnan natin, basura ito. Basura daw. Senador ka, dapat alam mo yung katungkulan mo. Kaya tamad ka at saka incompetent ka. Wow! Sino yung nagsabi? Ang convicted na si Franz Castro ang nagsasabi po, mga kababayan natin. No? Ganyan po yung pangbabalahura nila kay Senator Bato na isang awarded po na senador at PNP chief na nakikipagpatayan para sa ating bayan. Sila gustong patayin ang taong bayan. No? Dahil dito sa kanilang ginagawa, no, na gusto nilang makontrol ang gobyerno at ayaw nila yung mga taong gumagawa para sa ating bansa. Ayaw nila pinapatay mga adik, ayaw nila hinuhuli, no, at pinapakulong ang mga makakaliwang grupo, mga rebelde. Ayaw din po nila, no, na hinuhuli, pinukulong, kinakasuhan yung mga magnanakaw na politiko sa gobyerno. Maingay po sila mga kababayan dito po sa impeachment ni VP Sara dahil daw po sa 125 million na di umano'y nilostay na confidential fund. Pero sabi ng kuha, wala pong problema sa pera ni Vice President Sara sa confidential fund. Pero yung 4.5 billion ni Marcos Jr., tikom ang kanilang bibig. Okay, so kung ikukumpara naman itong si Franz Castro, mga kababayan, kay Senator Bato, abay napakalayo naman ng mukhang pusit na ito. Unconstitutional, no? Walang alam, basura daw. Tingnan natin. Kasi ganyan po sila. Yung kanilang strategiya, kapag hindi kanila matadaan sa magandang usapan, sisirain at aatakihin ka sa mga personal, no? Na mga atake. Tawagin ka tamad, incompetent. Pero sila, ano ba yung ginawa nila? Di ba sila yung tamad at incompetent na nagpapautos lamang sila at sunod-sunuran kay Martin Romualdez? At ngayong kaalyado ni Bongbong Marcos na dating sinasabi nila mga diktador, mga magnanakaw. At ngayon tila ba sila, no, ay mga attack dog ni Tamba at ni Bongbong para atakihin ang mga pro-Duterte allies na mga senador at anti-impeachment. Dahil alam naman natin mga kababayan ang proseso ng impeachment. May lubricant ang naging proseso ng impeachment, no? Tingnan natin ngayon kung ibabalik ba nila yung mga pampadulas lubricant na yan, no? Na ibinayad sa kanila para sa impeachment ni VP Sara kung ito po ay ma-dismiss. Kasi parang naamoy ko, dismiss na talaga ito. Halong iiyak sila dito. No? Sige, pakinggan na po natin si Attorney Lambino patungkol po sa kanyang mga pangaral, no?
at tayo po ay matuto mula kay Attorney Lambino. Let's go! Trial na ito. Sige, Ito ba pasok. ay isang katungkulan ng Senado? O ito ba ay isang obligasyon ng Senado? Alam po ninyo, malaki ang pagkakaiba ng tinatawag nating duty and obligation. Pag pinag-uusapan natin ay sa legal na pamamaraan o kaya ay legal na ating titignan ang pagkakaiba. Ang nakasaad sa ating saligang batas na sinasabi doon na pag ang impeachment case ay naisimpa na o yung articles of impeachment ay naisampa na sa Senado, then trial shall proceed forthwith. Yun ang language ng Constitution eh. So sinasabi ng iba na wala raw discretion ang Senado kung hindi dapat kaagad ay magkaroon ng trial at tuloy-tuloy. Yun po yung nakasulat sa Constitution ay isa lamang pong katungkulan yon or duty, constitutional duty ng Senado na magkaroon ng paglilitis. Pero hindi po yon obligasyon ng Senado. Ano bang pagkakaiba ng duty? Iyon pala mga kababayan po natin, maganda po yung mga pinupunto po ni Attorney Lambino, no? Patungkol na po sa forthwith na yan na ginagamit po ngayon ng mga nagpapakilalang magagaling po ng mga abogado, no? At alam naman natin sila po is parte ng mga propaganda ngayon at ginagamit nila mga mainstream media para sa kanilang mga interview daw. Sila daw ay mga lawyer, magagaling daw, no? At ngayon lang po sila lumalabas pero kung magsasalita ang talino. So kaya napaka-importante na dapat dito tayo makinig, no, sa napakagandang paliwanag ni Attorney Lambino, mga kababayan. Sa obligasyon, meron ba? Meron po sa batas. Yung duty kasi ay not necessarily enforceable, not necessarily obligatory. Ibig sabihin yan, pwede mong gawin, pwede mong hindi gawin. Yun pala yun, mga kababayan. Nako po. Hindi ito magugustuhan ni De Lima at ni Franz Castro. Ayusin mo, magpaliwanag. Attorney Lambino, no? Magagalit siya si Franz Castro, Raul Manuel Arlim Rosas, and ang ambisyosang maging presidente, si Risa Hontiveros. At kung hindi mo gagawin, meron ka bang accountability? Pag duty kasi ay yung accountability mo, katulad niyan, pag meron kang employment, meron kang duty, meron kang katungkulan na dapat mong gampanan. Pag hindi ka gumanap sa iyong trabaho, pwede kang matanggal, pwede kang tanggalin dyan, pwede kang alisin dyan, palitan ka. Yun ay duty. Pero pag sinabi nating obligasyon, meron kang parang kontrata na pag hindi mo ginawa yon ay pwede kang managot, mapapanagot ka dyan, pwede kang magbayad ng damages o kaya pwede ka pang mabilanggo. Ganun po yung ibig sabihin ng obligasyon. Sa mag-asawa, ay obligasyon ng mag-asawa na hindi po sila na dapat magmahalan po sila. Ganun po yun. Hindi sila dapat na magtaksil sa isa't isa. Malaking obligasyon po yun. Pero yung duty ay duty ng mag-asawa na magtulungan sila. Magtulungan sila na ayusin yung kanilang pamilya. Katulad ng yung tatay, ay obligasyon niya na maghanap buhay o duty niya na maghanap buhay at sustentuhan yung mga anak. At kung hindi niya gagawin yun, ay maaaring magkahiwalay. So, iyan ang gusto kong ipaliwanag po sa inyo ngayon. Dahil dito sa naglalabasang mga artikulo, kung ano-ano mga lumalabas, pinagpipilitan ng iba't ibang grupo na dapat ang Senado ay umupo na bilang isang impeachment court. Ang problema kasi, ang Senado ay isang collegial body. Ayan, sa mga lumalabas at nagsasalita at nagtatali-talino. Dito tayo sa tunay na matalino, di ba? Tunay na talagang kilalang abogado, mga kababayan po natin, no? Veteranong abogado at eksperto sa usapin ng batas. So tayo kay Attorney Lambino, tangin ng mga nagkukunwari mga matatalino na yan. Wag na natin pakinggan yun. Supalpalin na lang natin yun. Kasi alam naman natin yung mga yan, mga mukhang pera, bayad lang po yan sila para magsalita in favor, no? Ay Risa Hontiveros, ay Martin Romualdez at i-push itong impeachment kay BP Sara. Tama? 44 na senador po yan.
Hindi lang naman po isang Senado, hindi lang si Senate President Escudero ang Tama. Senado. Si Senate President Escudero ay siya lamang po ang namumuno sa Senado dahil siya po ang itinalaga ng mga membro ng Senado. Pero ano man ang kahihinatnan niyang impeachment trial na yan, matuloy man yan or hindi kasalanan ni Senate President Escudero yan. With due respect to him at saka sa other senators, no? Hindi natin sinasabi na yung position ni Senate President Escudero ay yun ang dapat gawin or hindi. Pero alam niya na hindi lang siya yung Senado. Ang Senado ay yung mga senador na 23 na ngayon ang naiiwan. So kung ano man po yung magiging desisyon ng 23 senador na naiiwan dyan, iyan po yung desisyon ng Senado at alam nila kung ano yung kanilang katungkulan at alam din nila yung kanilang obligasyon o yung pananagutan. Kung sakali man po na i-dismiss ng Senado itong impeachment case laban kay BP Sara, madidimanda ba itong mga senador na ito dahil hindi sila nag-conduct ng impeachment trial? Dahil iyon ang gustong mangyari ng iba eh. Okay, magandang magandang topic yun ha. Kung hindi daw po ba itutuloy yung trial, pwede ba idedemanda ang mga senador? Kasi mukhang tinatakot ni Franz, tinatakot ni De Lima at mga nagkunwaring magagaling, pati itong si Risa Hontiveros, nagkagawin niya daw po ang lahat ng paraan para matuloy itong trial ng impeachment. Kasi mukhang yan ang kanilang kontrata. Mukhang kanilang kontrata, ito, bayad sa inyo, kailangan i-push nyo na matuloy ang trial. Kami nang bahala sa mga mag-convict. Para bang wala nang karapatan ang mga senador na kung ano man ang dapat nilang decision dyan. Kung hindi, dapat ay impeachment trial kaagad. Sila ay magbuuin nila yung impeachment court, tapos sila ngayon ay uupong judges at magkakaroon ng trial. Ay sandali muna, sasabihin ng mga senador yan. Kami ay hinalal ng taong bayan. At bilang halal ng taong bayan, ang obligasyon namin ay doon sa mga bumoto sa amin. No? Ang bumoto sa amin. Meron kaming katungkulan, meron kaming duty. Tandaan niyo, pag sinabi natin duty, katungkulan yon. Pag sinabi nating obligasyon, pananagutan. Yan. Dalawang aspeto yan na magkaiba. Meron kang katungkulan, gawin mo yung katungkulan mo, no? Pero meron ka bang obligasyon, meron ka bang pananagutan? Meron kang pananagutan, pero kanino ka mananagot? Doon ka mananagot sa taong bayan na bumoto sa'yo. Kung ikaw ay mali ang inyong ginawa dahil hindi mo ginampanan yung obligasyon mo, mananagot ka sa taong bayan sa pamamagitan ng hindi ka pwedeng madimanda ng graft and corruption. Hindi ka pwedeng madimanda ng abandonment of duty or hindi pa pwedeng ganun eh. Kasi nga yung pananagutan o yung duty mo ay dahil doon sa iyong mga constituents. Kaya pwede ka lang managot sa eleksyon din. Kung hindi ka i-elect, hindi ka muling tatakbo sa eleksyon at ikaw ay hindi mananalo, yun ang parusa mo. Yun ang sitwasyon ngayon dyan sa Senado. Kaya itong mga senador natin, nag-iisip kung ano ang kanilang gagawin dyan sa nakabinbin na impeachment trial laban kay BP Sara. Alalahanin natin, matagal ko nang sinasabi ito, na ang impeachment ay isang political exercise. Hindi yan judicial exercise, hindi yan katulad ng usapin sa korte. Ito lang mga maiingay na mga iba't ibang mga grupo, pati mga abogado, na alam naman natin ang political bias ng bawat isa sa atin. Huwag na tayong maglokohan, huwag na tayong maging hipokrito. Yun. De Lima Hontiveros at mga kaliwa, Risa Hontiveros ha. Huwag na po tayo maging hipokrito. Dahil alam na po natin yung purpose ng inyong gustong mangyari. Ito po is impeachment trial na ito. Ito po is pamumulitika lamang. Ayan, si Trillanes, binibigyan nyo naman ng platform dito sa mga midstream media ngayon, no? Binibigyan nyo naman ng boses itong si Trillanes para marinig naman ang kanyang mga kasinungalingan at mga fake allegation against po sa mga Duterte. So, sana, no, hindi magparin lang yung ating mga kababayan diyan sa mga maiingay na mga ipokrito, kagaya ni Laila de Lima, yung mga tauhan ni Tambaloslos, no, sila Ortiga, at kung sino-sino pa mga akla dyan. Dito kayo makinig, mga kababayan natin, Attorney Lambino, dahil ito po yung talagang lehitimong abogado at magaling sa usaping batas. At napakaganda po ang kanyang paliwanag
patungkol po sa isyu ng impeachment, no? Ito po is pamumulitika, 101%. Tapusin muna natin yan, mga kabayan. Sabihin natin ang katotohanan. Ako'y pro Duterte. Tama, Pro tayo Duterte ako, hindi dapat nagkaroon ng impeachment kay BP Sara. Dahil unang-una, 32 million ang bumoto sa kanya nung Yun, nakarang so haralan. Pangalawa, yung reklamong kanilang binabanggit, yung mga articles of impeachment na yan, patungkol dyan sa, bribery, culpable violation of the Constitution, other high crimes, etc., etc. Lalong-lalo na nung issue ng confidential funds. Alam natin yan. Ako alam ko yan na yung confidential funds, iba po sa isang ordinaryo na pundo ng gobyerno kung paano gamitin. Ayun, isa pa yan. Ping Lacson, inamin yan ni Ping Lacson na yung confidential fund, hindi naman talaga kailangang pangalan ng gagamitin mo. Allowed ang confidential fund na gumamit ng mga aliases. Kaya dahil sila dyan. Itong si Ping Lacson kasi medyo may pagka-ignorante rin ito No? Dati, ang galing magsalita nung wala pang eleksyon, ngayong eleksyon. No? Mukhang kinakalaban na ngayon itong si Marcos at mukhang pumapabor na sa mga grupo mga kaliwa at gusto rin ituloy ang impeachment ni VP Sara. No? At mukhang maniniwala pa sa mga article of impeachment. Siya mismo nagsasabi na yung confidential fund ay pwedeng gumamit ng mga aliases. Antayin natin yung pahayag ng Commission on Audit tungkol dyan kung tama ba yung pagkagasta ng confidential fund. Ang nangyari, ang Kongreso yung gumawa ng istorya doon sa kanilang mga ginawang mga quadcom. Naging sila yung parang Commission on Audit. Tapos yun ang ginamit para isampahan ng kasong impeachment si BP Sara. Tama po yan, mga kababayan po natin. Sila na rin yung taga-audit. No? Grabe talaga itong mga nasa Kongreso na ito. No? Isa po, buti na lang nawala na itong si Franz Castro na ito, no? Mga kababayan natin, buti na natapos yung karera nito, no? Isa pa ito sa nagdadala ng kahihiyan po sa Kongreso, no? Isang convicted, pero malaya po na nakaupo sa Kongreso at samantala ang Duterte at party list na accusation pa lang ay itinigil ang kanyang proclamation. Ibang klase talaga yung pang-administration ngayon, mga kababayan po natin, at ang galing-galing nila magsalita laban kay Senator Bato. Pero kung ikukumpara natin, magkano lang ba yung taong bumoto sa kanila? Ilan na ba yung bumoto sa kanila? Yan sinasabi nila ang kagustuhan nila na matuloy ang trial ng impeachment. Ito ay boses ng taong bayan. Tangina nyo. 32 million ang bumoto kay BP Sara. Kayo, ilan lang yung bumoto sa inyo? Di ba? Party list nyo, no? Nililinlang nyo lang yung mga teachers, nililinlang nyo ng kababaihan, nililinlang nyo lang yung kabataan, no? Dahil hindi nila alam yung tunay na karakas nyo. Kaya sana po makakarating po sa mga kabataan natin, no, sa mga bumoto sa kanila, anong klaseng tao itong sila Franz Castro na ito, no? Maitim yung budhi nito, maitim pa sa ata ng puset. Ito yung mukhang puset, na galit kay Vice President Sara at gusto nilang ma-impeach kasi kung kaunti na lang sila ang natira nung panahon ni President Duterte, baka magiging zero balance po sila pagdating po na si BP Sara na ang presidente. Baka wala na makalusot dyan na mga grupo ng mga makakaliwa dyan sa Kongreso kung si BP Sara na. Tandaan natin ngayon, mga kababayan, no? Mukhang nag-aaway-away na at may mga withdrawal ng support na kahit ang balos-los. Yan po yung ating mga pakaabangan sa mga susunod nating update. At yun, napakaganda po yung discussion ni Atty. Lampino. At yun ang tunay, no? Na yung mga pananakot nitong mga makaliwa, Franz Castro, yung mga abogado daw. Wala yan, mga kabayan po natin. Kaya, Chis Escudero, ako naniniwala na paninindigan niya po yung kanyang sinabi, no, na susundin ang magiging desisyon ng Senado. At of course, at ang itong sinasabi po ni Amy Marcos na tutulungan niya itong Senator Bato na mapigil itong trial ng impeachment, go. At kami po ay nandito lang sa inyong likuran sapagkat alam namin na itong impeachment trial na ito ay 100% para i-impeach si BP Sara at sigurado, no, ito ay suportado ng mga kaliwa at mga pinklawan, no? Siyempre, kasama sila lahat. At tayo mga ordinaryong Pilipino, tayo mga parte ng 32 million ay hindi po tayo papayag dyan. Kaya, go lang, Senator Bato, no? Sampal mo yan kay Franz Castro. Tigil mo na yung impeachment trial. Yan natin kung ano magiging reaksyon nila. Yan lang po muna, mga kababayan. Maraming salamat at sa hindi pa nakapag-like, mag-like muna kayo dyan sa ating video.